Tiwalaan, ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 2, puspusa na ang pagkilos kontra sa bantang fish kill dahil sa El Nino. AUV tumaob sa NLEX, 2 Navy personnel patay, 7 iba pa sugatan. 3 Pinoy, wagi sa Pinoy Power 3 Latin Fury sa Las Vegas. Nonito Donaire, pinabagsak sa 3rd round ang kalabang Meksikano. Mga Pinoy, kanya-kanyang paraan ng pagdiriwang sa araw ng mga puso. Underwater renewal of vows sa mga mag-asawa patok sa Pangasinan. Pero mga presidential ball, hindi rin nagpahuli dahil Valentine's Day, panliligaw sa mga botante, tinodo. At PBB Double Up Big Winner, Melay, approve na nga ba para sa nanay ng kalab team na si Jason? Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol Linggo. Magandang gabi, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagpabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Fish-kill naman ang kinatatakutang maging resulta ng nararamdamang El Nino. Kaya naman puspusa na ang ginagawang pagkilos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 2 para iwasan ito. Ito'y lalot nung isang linggo lamang may naiulat ng fish kill sa Rojas City dahil sa mainit na tubig. Exclusive nagpapatrol, Jeff Canoy. Sa mga palaisdaan na ito sa San Mateo, Isabela nakabuhos ang puhunan ng pamilya ni Aling Vivian. Kaya nang tumama ang El Nino, doble ang pag-aalaga niya sa palaisdaan dahil masela ng mga isda kung mainit ang tubig. Ayaw raw nilang mangyari ang kaso ng fish kill na nangyari sa Barangay Nuesa sa Rojas City noong nakaraang linggo, dulot ng pag-init ng tubig. Yan ang buhay namin talaga, yan ang kinakabuhay namin. Kasi hindi naman kami nga nakapag-aral ng high school graduate lang ako. Pero yun, naka-improve naman ako ng mga kabubuhay namin. Bumili na at nag-imbak ng 4 na water pump si Aling Vivian para makasigurong mayroon silang alternatibong mapagkukunan ng tubig kapag nabawasan ang supply nila. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 2, panay ang ikot sa mga palaisdaan para suriin ang kalidad at temperatura ng tubig. Mabilis ang pagbabaw ng ating mga tubig yung sa palaisdaan. Pag mababaw na ang tubig ng palaisdaan, especially sa grow out, medyo delikado na. Marami nang namamatay kasi yung oxygen is depleted na sila. Then magiging overcrowded kasi yung space magiging limited. Kasama rin ang Magat Dam sa binabantayan ng BFAR dahil dito kumukuha ng tubig ang karamihan sa mga may-ari ng mga fish farms. Critical na ang water level sa Magat Dam. Jeff Canoy, Patrol ng Pilipino, San Mateo, Isabela. Patay ang 2 miyembro ng Philippine Navy habang 7 iba pang sugatan matapos tumaob ang sinasakyan nilang FX sa North Luzon Expressway. Sa bahagi po yan ng Bulacan kanina. Nagpapatrol, Rod Macena. Buhol-buhol ang traffic sa bahaging ito ng North Luzon Expressway sa Bulacan pasado alas 3 kaninang hapon. Diretso lang, dire-diretso po, dire-diretso, huwag na po kayo tumigil. Ang dahilan, tumaob ang isang FX. Sakay nito ang 9 na miyembro ng Philippine Navy na galing ng Cavite at patungo sana ng Zambales. 2 ang agad na binawian ng buhay na kinilalang sina Christopher Lumaban at Marlon Baig. Sugatan naman ang 7 kasama ang nagmamaneho na si Vic Medina. Kwento ng driver sa rumesponding NLEX traffic team, nasa 80 to 90 kilometers per hour lang ang kanilang takbo nang biglang mag-overtake ang isang bus. Nung may umovertake sa kanyang basa kanan, nawalan siya ng kontrol at nagpagewang-gewang na siya. Tingnan niya, sir, bumaligtad siya. Yun lang ang nasabi ng driver kasi medyo shock pa rin yung driver. Patuloy namang ginagamot ngayon sa ospital ang 2 sundalong malubhang na sugatan at ang 5 na nagtamo ng minor injuries. Rod Macenas, Patrol ng Pilipino.
malilimutan ang pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso sa marami sa ating mga kababayan kanina. Ang mga dumayo sa mall, pinakilig na makukulay at patok na gimmick. Live mula sa Libis, Quezon City, nagpapatrol Gretchen Malalad. Bernadette, love is in the air. Literal ito ang nalanghap ng mga magsising irog ng umulan ng rose petals sa isang mall sa Quezon City. Madami namang magsising irog ang dumayo sa iba't ibang lugar na nag-aalok ng kakaibang gimmick ngayong Valentine's Day. Tuwang-tuwa ang mga nagde-date at namamasyal sa Trinoma Mall nang biglang umulan ng mga rose petals. Binagsak ito ng isang helicopter na pinaikot sa rooftop ng mall. Sinabayan din ito ng isa pang cultural show. Kabilang sa dumayo dito ang mag-asawang Joe at Nilo Apoderado na 20 taon nang walang mintis sa kanyang pag-date tuwing Araw ng Mga Puso. Nakadagdag pa sa kasiyahan ni Mrs. ang regalong sangkaterbang stuffed toy ni Mr. Mahilig talaga ako sa stuffed toys. Since nalaga pa ako, stuffed toys talaga hilig ko. Mahalaga sa buhay namin, ma'am, ang Valentine's, ma'am. Bakit? Magsasama namin ng habang buhay. Ang iba naman, group date ang gimmick. Threesome ang magbabarkadang ito na dinaan sa ice cream ang pagunita sa Araw ng Mga Puso. Yes, either sa mga bata, sa mga yapis, and sa mga oldies, Valentine's Day for everyone. Baliktad nga, you can see Earth and Heaven at the same time. Sa Eastwood Mall naman, patok ang Psychic Festival para sa mga gustong magpahula ng kapalaran nila sa pag-ibig. Itira na naman ng Philharmonic Orchestra ang mga namamasyal na mga sikat na love songs. I did buy a present for my wife. Yeah. What was it? No, it's a shirt. Yeah. Did you have any Valentine message to your wife? For my wife? Yeah. I think I'll save that for later. Yeah. Isang engrandeng fireworks display naman ang tumapos sa kasiyahan. Hanggang sa mga oras na ito ay punuan pa rin ang mga restaurants dito sa Eastwood Mall. Karamihan ay nagsasaya pa sa kanilang Valentine dinner. Malapit man daw matapos ang araw nito, pangako ng mga magsing irog sa kanilang mga mahal sa buhay. Everyday daw ay Valentine's Day. Bernadette? Salamat, Gretchen Malalad. Para sa iba naman nating kababayan, hindi naman daw kailangan maging magastos para lamang makapiling ang iyong minamahal sa espesyal na araw na ito. Nagpapatrol, Jenny Reyes. Sa tugtog na nakadlakad at kulay sa paligid, talaga nga naman daw love is in the air. Isa ang Luneta Park sa mga puntahan ng mga magkasintahang gustong mag-date. Palakad-lakad, pahiga-higa. Mabilis daw ang andar ng oras kahit walang ginagawa. Wala ring masyadong gastos dahil pwede ka namang magbaon na ng pagkain. Kung gusto nyo ng higaan, 20 pesos lang may panglatag na. Ang magkasintahang Jackie Lu at Doming, unang Valentine's Day ito. Once a year lang naman nangyayari ito. Kaya wala namang trabaho. Pasyal-pasyal na. Kasi po walang bayad, ganun. Minus gastos. Tsaka yung mga anak ko, mapabayaan ko lang silang magtatatakbo na walang disgrasya. Dalaga pa yung asawa ko. Dito kami madalas na masyal. Ayun, hanggang nagkaanak kami, dito pa rin. Konting soft drinks at tinapay lang, solved na daw ang date nila. Pero di lang pang lovers ang Luneta ngayong Araw ng Mga Puso. Ngayon din ang International Pyro Musical Competition sa Mall of Asia. Pero dahil sa kamahalan ng tiket, nagkasya na lang ang ilan sa pagtanaw sa fireworks sa di kalayuan. Sa dinami-rami ng holiday sa kalendaryong Pinoy, di raw naiiba ang diwa ng Valentine's Day. Hindi nasusukat sa pera o gastos ang halaga, kundi sa espesyal na taong inyong kasama. Jenny Reyes, Patrol ng Pilipino. Susunod. Mga Pinoy, kanya-kanyang paraan ng pagdiriwang sa Araw ng Mga Puso. Underwater renewal of vows sa mga mag-asawa patok sa 100 Islands. Mga presidentiable di rin nagpahuli dahil Valentine's Day itinodo ang panunuyo sa mga botante. At
Tatlong Pinoy wagi sa Pinoy Power 3 Latin Fury sa Las Vegas sa pagbabalik ng TV Patrol.